Well, mga kapupong, naging tampok sa balita si Nicolas Torre matapos niyang questionin ang pagiging epektibo ng mga flood control project sa Davao City kasunod ng matinding pagbaha na naranasan sa lungsod. Ang kaniyang pahayag ay bunga ng personal niyang karanasan matapos pasukin ng baha ang kaniyang sariling tahanan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Torre, hindi niya inaasahang maaabot ng baha ang kanilang bahay. Dahilan upang magtanong siya kung naging maayos ba ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra sa pagbaha. Binigyang diin niya na kung siya mismo ay naapektuhan ng pagbaha, mas higit na nahirapan ang maraming ordinaryong residente na naninirahan sa mga lugar na mas mababa at mas madaling bahain. Dahil dito nanawagan si Nicolas Torre ng masusing pagsusuri sa mga flood control project na naipatupad sa Davao City. Hinikayat niya ang mga kinaukulang ahensya na siyasatin kung ang mga proyektong ito ay naipatupad ng maayos at kung nagampanan ng mga ito ang layunin na mabawasan ang panganib ng pagbaha. Ayon sa kanya, mahalagang malaman kung sapat ang disenyo ng mga flood control structure at kung nagamit ng tama ang pundong inilaan para sa mga proyektong ito. Naniniwala rin siya na kinakailangang magkaroon ng pananagutan ang mga responsable kung mapatutunayang may pagkukulang sa pagpaplano, konstruksyon o pagpapanatili ng mga pasilidad na dapat sana ay nagsisilbing proteksyon laban sa pagbaha. Ang kaniyang pahayag ay naging daan upang muling mabigyang pansin ng publiko ang usapin tungkol sa kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura at ang kahalagahan ng maayos na pagpapatupad ng mga ito upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Samantala, mga kapupong, nakaranas ang Davao City ng malawakang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan na hatid ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ng severe tropical storm Quiapo. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, pinalakas nito ang habagat na nagdala ng malakas na pag-ulan sa Davao Region. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, mabilis na tumaas ang level ng tubig sa iba't ibang bahagi ng lungsod, dahilan upang lumubog sa baha ang maraming barangay at maging hindi madaanan ang ilang pangunahing kalsada. Naging sanhi rin ito ng pagkaantala ng transportasyon at iba pang pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Maraming pamilya ang naapektuhan ng pagbaha matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga tahanan. Ang ilan ay napilitang lumikas patungo sa mga itinakdang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan, habang ang iba naman ay kinailangang ilikas sa tulong ng mga rescue personnel dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Agad na tumugon ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang lokal na ahensya at mga emergency responder upang magsagawa ng rescue at evacuation operations sa mga lugar na matinding naapektuhan. Nagbigay rin ang pamahalaan ng agarang tulong, kabilang ang pagkain, malinis na inuming tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuee habang nananatili sila sa mga evacuation center. Patuloy ding minonitor ng mga autoridad ang kondisyon ng panahon at ang level ng tubig sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Kasabay nito, nagsagawa rin ng damage assessment ang mga kinauukulang tanggapan upang malaman ang lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha sa mga tahanan, pampublikong infrastruktura at iba pang pasilidad. Ang insidente ay nagdulot ng malaking abala sa mga mamamayan at nakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at kabuhayan. Anyway, mga kapupong, ipinakita ng mga pangyayari nung isang araw ang lawak ng epekto ng matinding pagbaha sa Davao City at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng epektibong flood control system at mabilis na pagtugon ng mga kinaukulang ahensya. Ang panawagan ni Nicolas Torre na suriin ang mga umiiral na flood control project ay nagbigay ng bagong pananaw sa usapin ng pananagutan at pagiging epektibo ng mga infrastrukturang pinunduhan ng pamahalaan. Kasabay nito, ipinakita rin ng agarang rescue at relief operations ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng koordinasyon at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad upang mabawasan ang panganib at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan. Well, mga kapopong, si Vico Soto ay naging kilala bilang isa sa mga batang leader sa Pilipinas na nagbibigay diin sa transparency, pananagutan at reforma sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe sa mga nagtapos ng University of the Philippines College of Law class, hinikayat niya ang mga bagong abogado at profesional na panindigan ang kanilang prinsipyo, labanan ang korupsyon at huwag maging bahagi ng sistemang maaaring sumira sa kanilang integridad. Isa sa pangunahing punto ng kanyang mensahe
ay hindi biglaang nagsisimula ang korupsyon. Kadalasan, nagsisimula ito sa maliliit na kompromiso tulad ng pagtanggap sa maling gawain, pagwawalang bahala sa hindi patas na sistema, o pagpili ng pansariling interes kaysa sa kapakanan ng publiko. Ang kanyang babala na huwag lamunin ng sistema ay tumutukoy sa panganib na ang isang taong pumapasok sa pamahalaan na may mabuting hangarin ay maaring maimpluwensyahan ng maling kultura at gawin na matagal nang umiiral sa institusyon. Mula nang maging alkalde ng Pasig noong 2019, itinaguyod ni Soto ang mga programang nakatuon sa transparency, mas mahusay na serbisyo publiko at pananagutan ng mga opisyal. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagbabago ng sistema ng pamahalaan at pagbabalik ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang mga leader. Gayunpaman, nananatili ang tanong, bakit hindi yumaman si Vico Soto matapos ang ilang taon bilang opisyal ng gobyerno? Sa pangkalahatang pananaw, ang posisyon sa pamahalaan ay nagbibigay lamang ng regular na sahod at hindi automatikong nangangahulugan ng malaking kayamanan. Ang malaking pagyaman habang nasa kapangyarihan ay nagiging issue kapag may hinalang ginagamit ang posisyon, impluensya o autoridad para sa pansariling pakinabang. Sa kaso ni Soto, ipinapakita ng kanyang mga pahayag at prinsipyo na tinitingnan niya ang serbisyo publiko bilang responsibilidad, hindi paraan upang magkamal ng yaman. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi naging pangunahing layunin niya ang pagyaman mula sa politika ay ang kanyang pinagmulan. Nagmula siya sa isang pamilyang may sariling pinagkukunang yaman mula sa industriya ng entertainment, kaya hindi niya kailangang gamitin ang posisyon sa pamahalaan bilang paraan upang magkaroon ng personal na yaman. Sa halip, pinili niyang pumasok sa politika upang magtrabaho para sa pamamahala at reforma. Ang kanyang pananaw sa pamumuno ay nakabatay sa disiplina sa sarili, pagiging bukas sa pagsusuri ng publiko, pakikinig sa mga mamamayan at paggawa ng mga desisyong naaayon sa tama at makatarungang proseso. Para kay Soto, ang pagpigil sa korupsyon ay hindi lamang pag-iwas sa malalaking paglabag, kundi pati sa araw-araw na pagpili na nagpapanatili ng integridad. Ipinapakita rin ng usapin tungkol sa kayamanan ng mga politiko kung paano sinusukat ng lipunan ang tagumpay ng isang leader. Para sa ilan, nasusukat ang tagumpay sa ari-arian at pera. Para naman sa iba, nakikita ito sa mga pagbabagong nagawa, kalidad ng serbisyo at tiwalang naitatag sa publiko. Mahalaga pa rin na ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay maging bukas at transparent tungkol sa kanilang mga gawain at ari-arian. Ang pagiging tapat sa serbisyo publiko ay nangangailangan hindi lamang ng mabubuting salita, kundi pati ng konkretong pagkilos upang mapatunayan ang pananagutan. Ang halimbawa ni Vico Soto ay nagpapakita ng pananaw na ang posisyon sa gobyerno ay hindi dapat maging daan upang yumaman. Sa halip, ang tunay na halaga ng pamumuno ay makikita sa mga reforma, mas maayos na sistema at pagbabagong naiiwan para sa mga mamamayan. Sa huli, ang tagumpay ng isang lingkod bayan ay hindi nasusukat sa yaman na naipon habang nasa kapangyarihan, kundi sa tiwala at kabutihang na ibigay niya sa mga taong kanyang pinaglilingkuran.